Praise God. Today marks the most important day in the Christian calendar. And many Christians doesn't understand the importance of Resurrection Sunday. Alam po niyo, itong araw na ito, pinagdiriwang po natin ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Yesus. Christianity rise and falls on the event that happened today, Sunday, 2,000 years ago. Jesus died at about 3 o'clock in the afternoon, but just as He said, on Sunday morning, alam po niyo, yung mga babaeng yun nagpunta para hanapin ang bangkay ng ating Panginoon Jesus. Walang bangkay na nakita because Jesus indeed rose from the dead. Much of Jesus' life was especially about suffering. Alam po niyo, yung kanyang buhay, especially yung buong Holy Week, makita po natin yung pagdurusa ng kanyang naranasan. He was falsely accused. He was condemned as a criminal. He was betrayed and deserted by His disciples. He was tortured and beaten with the whip. He was made to carry a heavy cross. And finally, He was nailed on the cross and died a cruel death. But not everything about Him is about suffering, because on the third day, Jesus rose from the dead. Ano po? Katlong araw, linggo ng umaga, alam po niyo, Jesus emerged not as a victim, but as a victor. Amen. Alam po niyo, meron isang awit na I learned when I was a young Christian. Isang awit na sa tuwing inaawit ko, talagang my heart is being touched by this song. It's a song that speaks about hope when there is no hope. It's a song that speaks about the resurrection of Jesus. Now this afternoon, gusto kong awitin po natin ang awit na ito. Pamagat po ng awit na ito is Because He Lives. And I want every one of you just to sing this song. Ano po? Buksan natin ating bibig, sama-sama po nating awitin ang awit na ito. Come on. Because He lives, I can face tomorrow. Come on, I want every one of you to sing this song with us. Because He lives, All fear is gone. all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. One more time, every one of us, open your mouths and let's sing this song together. Because He I want to hear your voice. Come on, lift those voices up to the sky. I can face tomorrow, because He lives. All fear is gone, because I know He holds the future.
po, awitin natin ang awit na ito. Dahil tunay na buhay si Kristo, nabawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y pananalig dahil siya'y buhay. Sige. Dahil tunay na buhay si Kristo, nabawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y nananalig dahil siya'y buhay. Sa Kapampangan po, awitin natin po. Uling mabiyaya, aking helibukas. Huling mabiyaya. Uling mabiyaya, Wala nang takot. ala ng takot. Uling malulupin. Tatanglaning bukas. Tatanglaning bukas at bigyan uling For the last time now. Sabi ko Kapampangan ulit. uling mabiyaya, bakit inuukas? Uling mabiyaya, Wala nang takot. ala ng takot. Uling malulupin, tatanglaling bukas at itinulak uling mabiyaya. Ama, dahil ikaw ay buhay, Panginoong Yesus, walang takot na harapin namin ang bawat araw na alam namin na ikaw ay buhay. Alam namin, Panginoon Diyos, na mayroong magandang bukas na naghihintay sa amin dahil si Kristo namatay, ngunit muling nabuhay. Ngayong hapon, Panginoon Diyos, sa aming pakikinig ng iyong salita, samahan mo kami. Ayaw mo magkaroon kami ng panibagong sigla, panibagong pagtitiwala sa iyo, Panginoon Diyos, panibagong sigla ng pananampalataya dahil alam namin ng aming Kristong sinasamba. Pinaglilingkuran ay isang Diyos na buhay. Ama, sa aming pakikinig ng mga salita, sa hapong ito, ayaw mo mapuspos sa aming mga puso ng kagalakan mula sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Praise God. Then na po tayo po. Again, I would like to greet every one of us a happy Resurrection Sunday.
Pwede mo ba nating batiin ang ating katabi ng Happy Resurrection Sunday? Yeah, because today is a very special day being celebrated around the world. Ito po ay pinagdiriwang natin sa buong mundo na alam natin na sa araw na ito, we are celebrating yung pong pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Yesus. Christianity is the greatest religion in the world. Alam mo niyo, Christianity is the greatest religion in the world because Christianity is the only religion that claims to have a living God. Ang Kristyanismo lang po ang reliyon na umaangkin ang sinasamba nating Diyos ay buhay. Ang Islam, they have Muhammad. Meron po sila sa Muhammad, but Muhammad died on June 8, 632 AD, and he's still dead. Alam mo yun? At ang Islam, there are about 1.6 billion adherents. And then there is Buddhism. Ano ba? Buddhism has Buddha. Buddha lived and died on 483 BC, but he remained dead. And then ang Hinduism po, they have 33 million gods who does not actually exist. Shintoism of Japan doesn't even know who started this religion. Pero alam po nyo, Christianity is the only religion that has a living God. Amen. Alam po nyo, napakapalad natin. Bakit? Kasi ang Diyos natin ay buhay. At yan ang pinagdiriwang natin sa araw na ito. Pinagdiriwang natin ang isang Diyos na buhay. But not everyone believes that Jesus rose from the dead. Hindi po lahat naniniwala na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Ang iba naniwala na hindi naman siya talaga namatay. At pagkatapos daw po ng 3 araw na imasmasan siya at siya ay muling nagising. Some people are saying na parang nawalan lang siya ng ulirat. But after 3 days, alam po niyo, nagising siya. No, the Bible declares that Jesus Christ died. And after 3 days, as he have claimed, siya po ay nabuhay na maguli. But what if Jesus did not rise from the dead? Ano kaya ang mangyayari kung si Kristo hindi naman talaga nabuhay na maguli? Ano kaya ang magiging implication natin nito sa ating pananampalataya? No, si Kristo ay namatay nga, subalit siya ay nanatiling patay. What if the women who came, upang siya ay pahiran ng mga spices on that day, when they came to the tomb, nung yun ay nakita na nakabukas, natagpuan nila ang bangkay ng ating Panginoon Jesus. Anong ibig sabihin nun? Jesus did not really resurrect from the dead. Ano po kaya ang magiging implication nito sa ating mga buhay as Christians? So 1 Corinthians chapter 15 tells us about the implication if Jesus did not really rise from the dead. Doon na sa wikang Tagalog, lampasan mo na yung English. Sa wikang Tagalog. Ayan. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 12 to 19. Kung ipinapangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulang mga saksi ng Diyos sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay, kung di bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kay hindi pa nahahangos ang inyong makasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw pa ng lahat ng namatay na nanalig kay Kristo ay napahamak kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay nito lamang. Tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Sa 1 Corinthians 15, sinabi po dito na kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, ito po, daw po ang implication nito. Number 1, if Christ didn't rise from the dead, all the preachings that we preach
every Sunday are nothing. So kung si Kristo ay muling nabuhay, alam po nyo, yung pagpunta ng church, pakikinig ng sermon every Sunday, alam po nyo, wala palang kwenta yan. Walang kwenta pala ang ating pag-church. Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang kwenta ang inyong pagpunta rito, ang pakikinig ninyo ng masalita ng Diyos. Walang kwenta ang pangaral ni Pastor Lawrence. Alam po nyo, ito'y pag-aksaya lang ng panahon. Mabuti pang umuwi na lang tayo, o di kaya mag-mall na lang tayo. Alam po nyo, kung di muling binuhay si Kristo, alam po nyo, hindi ako magpapastor. Mag-artista na lang ako. If Jesus Christ did not rise from the dead, alam mo, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. But because that we know that Jesus Christ really live and died and live and rise again, alam po yung ginagawa natin every Sunday, ito may kabuluhan. Amen. Sabi po dito, if Christ did not rise from the dead, all the disciples are liars because they testified that Jesus indeed rose from the dead. Kung si Kristo hindi muling nabuhay, alam po niyo, lahat po ng mga disciples, lahat ng sumulat sa Biblia, lahat sila sinungaling. Bakit? Kasi silang lahat nagpapatotoo na si Kristo ay muling nabuhay. If Jesus did not rise from the dead, then Jesus is an impostor and a fake Messiah. Nadenggoy lang pala tayo. Ano po? Kung si Kristo hindi muling nabuhay, na-scam tayo. Alam nyo, mga scammer pala ang mga disciples, scammer si Jesus. Bakit? Kasi po hindi naman pala totoo yung kanyang sinabi na siya mamamatay at muling mabubuhay. If Jesus Christ did not rise from the dead, our faith is futile. Walang kabuluhan. Lokohan lang pala to. Kung si Kristo hindi muling nabuhay, walang kwenta ang iyong pananampalataya. If Jesus Christ did not rise from the dead, you are still on your sins and you are bound to hell. You have no chance of going to heaven. Kung si Kristo hindi muling nabuhay, hanggang ngayon, nasa kasalanan pa rin tayo, walang kapag-pagasang makarating sa langit. And then ang sabi niya, if Christ did not rise from the dead, ikaw na ang pinakakawawang tao sa balat ng lupa. Alam po niyo, yung sabi niya ng Bible, if Christ did not rise from the dead, kawawa tayo. Ano po, umaasa tayo na tayo pupunta ng langit, pero wala pala tayong inaasahan. Sa lahat ng tao, ang sabi po ng Bible, pinakakawawa ka sa lahat ng tao. Why? Because ang pag-asa mo ay walang kabuluhan. But of course, we know, according to the Bible, according to the accounts of those women and the disciples, that Jesus Christ indeed died because they saw Him on that cross. Nakita nila, nasaksiyan, na nalagutan ng hininga ng ating Panginoon Jesus. And after 3 days, Sunday, early morning, alam po niya, nabuhay siyang muli. Amen. So therefore, the God that we serve, the God that we preach in this place, is a God who is alive. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Church, we know that Jesus is alive, that our God is not dead. And because Jesus is alive, alam po nyo, tayo na siguro ang pinagpalang tao sa buong mundo. Amen. Tayo na ang pinagpalang tao sa buong mundo. Bakit? Because our God is alive. Now, this afternoon, I'll be talking to you in the topic, because He lives. Yung inawit natin kanina, alam po nyo, every time I sing that song, it really touches my heart. Every time I sing that song, I almost cry. Parang mapapaiyak ako. Ano po? Parang yung the assurance that we know that our God is alive, parang biglang umuusbong yung pag-asa sa ating mga puso na alam natin ang Diyos pala natin ay buhay. At dahil siya'y buhay, alam natin na tayo may pag-asa. So this afternoon, I'll be talking to you on the topic, because He lives. Matthew chapter 28, verse 5 to 7. Ang sabi po dito ay ganito. The angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen just as He said. Come and see the place where He lay.
then go quickly and tell his disciples, he is risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you. So isang araw po, nasaksihan po ng lahat ng tao yung crucifixion. Yung pong araw ng Biyernes, lahat ng mga tao during that time ay nabalitaan na si Kristo ay dinakip. And on Friday, alam po niyo, he is crucified. All the people witnessed Jesus on that cross, hanging on that cross, duguan. Pinahirapan lahat. And many people saw na siya ay nalagutan ng hininga. And then they placed him on the grave. Ibinaba po siya, nilagay sa isang libingan. But just as he said, he rose again from the dead. So itong babae pong ito, they brought some spices with them to anoint Jesus' body. Noong po kasing panahon yun, yung mga patay, they anoint them with spices. So itong mga babae ito, may dala silang mga spices. At nung sila po yung magtungo doon sa yungib, kung saan inilagay ang bangkay ng ating Panginoon Jesus, nabigla sila. Bakit? Sapagkat nakabukas yung bunganga po ng libingan. Merong malaking bato na inilagay doon at naglagay pa ng mga sundalo doon po upang bantayan ang katawan ng ating Panginoon Jesus. And when those women came there, they saw the grave open. And there were two men. Mayroong dalawang lalaking nakasuot ng puti, nagniningning. Kinuusap ng mga babae, sabi niya, sino yung nahanap ninyo? Sabi, we are looking for Jesus. And then the man said, why are you looking for those who are alive among the dead? He has risen, sabi na. At alam po niyo, tumingin sila sa loob ng libingan, wala silang nakitang bangkay. Why? Because truly, Jesus on Sunday morning, He was alive again. 3 o'clock in the afternoon, Good Friday, Jesus died. Sunday morning, alam po niyo, yung madaling araw, bago mag-umaga, ang sabi ng Bible, He rose from the dead. Amen. Kaya church, because of that, we know that Jesus really rose from the dead. Now, ano naman ang implikasyon nun? So this afternoon, I'll be talking to you in the topic, because He lives. Number 1, sa ibo dito, no? Because He lives, I can face tomorrow. Ayan. Because we know He holds the future. Alam po yung tayong lahat na may mga pinagdadaan ng mga problema sa buhay nito. Kaya nating harapin ang bawat araw. Bakit? Alam natin na meron tayong isang Diyos na buhay, na kahit tayong saklolohan, meron tayong isang Diyos na buhay, na alam po natin na siya po yung ating kaagapay. Siya yung tumutulong sa atin sa bawat araw ng ating mga buhay. Dito po sa Matthew chapter 6, verse 34, sabi nito yung ganito, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Ang sabi po ng Bible, dahil si Kristo ay buhay, kaya nating harapin ang anumang hamon, ng buhay nito. We can face every day as you wake up in the morning. Alam mo, kaya mong harapin ang anumang problema sa araw na yon. Kaya mong harapin ang anumang challenges sa araw na yon. Bakit? Sapagkat alam mo nang yung Kristo ay buhay. Amen. Your God is not dead. Sa araw po ay merong isang lalaki na siya po ay, dahil sa dami ng kanyang problema, sa dami ng kanyang iniisip, napalugmok na lang po siya sa kanyang mesa. Alam po nyo, wala na siya magawa. Sapagkat siya sumasalubong sa maraming mga problema sa buhay, yung para bagang ayaw mo nang dumating ang bukas. Di ba? Halimbawa, bukas meron kang kakausaping tao, meron kang malaking problema nga harapin. Kung pwede nga lang sabihin mo, Lord, sana wag nang dumating ang bukas. Bakit? Kasi alam mo, pagdating ng bukas, merong isang problemang, kahiganting problema na yung haharapin. Sa ipong taong ito, talagang maraming problemang harapin kinabukasan. Kaya napalugmok na lang siya sa kanyang mesa. And then habang siya'y naroon, alam mo nyo, yung kanyang asawa, lumapit sa kanya. Then sabi niya, may patay, sabi niya. Nabigla po siya, sabi niya, sinong patay, sabi niya. Sabi niya, ang Diyos mo ay patay. Your God is dead. Sabi niya,
tignan mo kung paano kang umasal. You are acting as if your God is dead. Alam po niyo, kumisan tayo, ganyan po tayo. We're acting as if our God is dead. We're acting as if our God cannot help us in our situation. Amen? Kumisan po, kapag tayo maharap sa maraming mga hamon, ang hirap harapin ng bukas, parang sabi po dito, because He lives, I can face tomorrow. Amen. Because He lives, ang sarap mabuhay sa ibabaw ng mundong ito. Bakit? Sapagat alam po natin na meron tayong isang Kristo, alam natin na siya'y buhay. We are God who is alive. Kaya sabi po ng Bible, do not worry. Sabi mo, why worry? Let tomorrow worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Ang ibig sabihin niyan, anuman ang hinaharap natin araw-araw sa ating mga buhay, alam po yung kaya nating harapin ang anumang problema, anumang hamon sa buhay po natin, every day of our lives. Why? Because we know that He lives. Amen. Kaibigan, gusto kong sabihin sa iyo, ang Diyos mo buhay. Your God is not dead. So therefore, do not act as if your God is dead. Amen. Act as if your God is alive. Ang Diyos mo'y buhay. Ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man ang hinaharap mo, alam mo ng Diyos mo ay buhay. Amen. And then, sabi po dito sa Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. May plano na pala si Lord sa buhay mo. Hindi ba? Akala natin nakalimutan tayo ng Diyos. Akala natin walang plano si Lord sa buhay natin. But God has a plan for every one of us. So therefore, we can face tomorrow. Pwede natin harapin ang bawat araw. Bakit? Alam natin na mayroong magandang plano ang Diyos para sa atin. Amen. Kung minsan nawawalan tayo ng pananampalataya, pinagdududahan natin ng Diyos, pinanghihinaan tayo ng loob, akala natin nakalimutan ka na ng Panginoon. Pero the Lord says, sabi niya, because He lives, I can face tomorrow. Pwede mong harapin ang bukas. Bakit? Alam mo na mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Amen. Sabi niya, for I know the plans I have for you, says the Lord. Kuminsan tayo, wala tayong plano sa ating mga buhay, pero si Lord, meron palang plano. And because we know that God has a plan for us tomorrow, the next day, next year, or how many years from now, kayang-kaya mong harapin ang bawat araw because eventually we know na yung plano pa rin ng Diyos ang siyang mananaig sa ating mga buhay. Kaya sabi niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. So dapat po ang kinin po natin ng mga promises na ito. Ang kinin natin ng mga pangako ng Diyos na meron siya magandang plano sa iyo. Hindi ba? Minsan nalulungkot tayo. Minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Hindi ba? Pero tandaan mo, eventually, si Lord, yung plano niya sa iyo, yung pa rin ang mabubuo. Sabi po dito, He is no longer nailed on the cross. He is no longer nailed on the cross, helpless and condemned, but is risen and is now King of Kings and Lord of Lords. Si Kristo ay hindi po nanatili sa krus. Alam po nyo, bago magtakip silim ay ibinaba yung kanyang katawan sa krus, ilinagay sa libingan, but after 3 days, Sunday morning, He rose from the dead. Ako, hindi pa po Kristiyano, nag-aaral po ako sa Manila noon. Nakatira kami sa may Hidalgo. Ano ba? Yung pong Hidalgo, yung pong, yung opposite street lang po ng Quiapo Church. So, ang ginagawa ko po noon ay, bago ako pumasok sa school, dadan muna ako ng Quiapo. Dadan muna ang Quiapo, at papasok doon, magkukurus, at may luluhod doon. Parang nagbibisit sa church. Kasi po, very religious po ako noon. Kahit na nag-aaral ako sa Holy, yung po yung ugali ko noon, bago ko pumasok ng Holy, dadan muna ng simbahan. Tapos mag-ano doon sa holy water, magkukrus, and then ihipo din sa rakayga doon bago pumasok ng school. Okay. So one day, habang ko po papunta ron, meron akong nakitang isang babae, nakayakap doon meron pong isang cruise, merong rebulto doon po sa tapat po ng simbahan po ng Quiapo. Meron isang babae doon nakayakap sa krus, iyak po ng iyak.
Hagulgol ng hagulgol. Talagang iyak niya, ang tindi ng iyak niya. Alam po niyo, naawa ako sa kanya. Nakita ko, ang tindi siguro ng dalahin ng babaeng yon. Iyak ng iyak ng iyak. Alam po niyo, madalas tayo, kuminsan ay ganyan, may mga panahon sa ating mga boy, na iyak tayo ng iyak. Ano? Then may isang kwento, meron po daw pong isang lalaki, lumapit doon po doon sa krus na yon, na merong Kristo. Pagkatapos to, ang sabi niya, Panginoon, sabi niya, tulungan niyo naman po ako sa aking problema. Diba, ganyan tayo kuminsan, di ba? Nakatingin tayo dun sa mga imaheng yon. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo naman ako sa aking problema. Alam po niya, yun daw pong Kristong nakapako sa krus, nagsalita, sumagot. Sabi niya, anak, sabi niya, nakita mo naman, kanya, nakapako ako sa krus, kanya. Hindi ako makababa, kanya. Paano kitang tutulungan, kanya? Ibaba mo muna ako dito, sabi niya. Alam po niyo, if Christ remain on that cross, hanging on the cross, alam po niyo, walang magagawa ang Kristong hanggang ngayon nakapako pa rin sa krus. Amen. That is why yung pong krus ng mga Kristiyano, makikita niyo walang tao. Amen. The cross of Christianity is without the Christ on that cross anymore. Bakit? Because Christ did not remain on that cross. Kaya kung kayo po hanggang ngayon, meron pa rin kayong krus na nakasabit pa rin si Kristo, alam po niyo, alisin na po ninyo yon. Bakit? Kasi si Kristo, wala na po doon sa krus. Siya ay nabuhay na maguli at ngayon siya ay nasa piling ng Diyos. Kaya ibang mga tao, yung Kristo nila, walang magawa para sa kanila. Bakit? Yung Kristo nila hanggang ngayon nakapako pa rin sa krus. Pero yung aking Kristo, yung Kristo ng bawat isa sa atin, wala na po sa krus. Nasa siya, nasa piling po ng Diyos, doon po sa langit. Yung po sabi ng Bible, that is my Christ. That is my Christ. Kaya yung limbawang sa inyong mga tahanan, meron pa rin kayong Kristong nakapako sa krus. Alam po nyo, tanggalin na natin yon. Bakit? Sapagkat ang Kristo natin wala na sa krus. Nandun na po sa piling ng Diyos. Amen. Kaya mo makikita po natin dito na our Christ is no longer nailed on the cross. If your Jesus is still on the cross, then your Jesus is helpless. You are still on that cross. Kapag ang Kristo natin nakapako pa rin sa krus hanggang ngayon, walang magagawa ang Kristong iyon para sa inyo. Amen. Kaya tayo po yung krus natin. Gumagamit tayo ng krus because it's a symbol of Christianity, but our cross is without Christ on that cross. Amen. Kaya kahit saan kayo magpuntang Christian church, wala kayong makikitang Christian church na meron pa rin Kristong nakapako doon sa krus. Amen. Because Jesus Christ did not remain on the cross. He died, He was buried, but on the third day, He rose again from the dead. Amen. Number 2, because He lives, all fear is gone. Alam mo, tayo, ang dami nating kinatatakutan. Di ba? Takot tayong tumanda, takot tayong mamatay, takot tayong magutom, takot tayong mawalan ng trabaho, and all of these things. Nababalo tayo ng takot ang bawat isa sa atin. But you know, because Jesus is alive, because He lives, sabi nga, all fear is gone. Hindi tayo dapat manatili sa ating mga takot. Bakit? Sapagkat meron tayong isang Diyos na kahit tayong sakluluhan sa anumang mga pangangailangan po natin. So therefore, we don't need to fear anymore. Kapag kinakapitan ka ng takot, sabihin mo, sabi po ng Bible, for God has not given us the spirit of fear, but of love and power. Hindi na tayo binigyan ng Diyos ng takot. Kapag nararamdaman mo yung takot, i-declare mo, my Jesus is alive. I no longer have to fear because my Jesus is alive. Now what is fear? Fear is the expectation of evil, the expectation of calamity, tragedy, disaster, trouble, and difficulties. It is the absence of the thoughts of God, His presence, or His help. Yung daw pong takot ay yung lagi mong ina-expect na yung may masamang mangyayari sa'yo. Pag lumabas ka ng daan, ay baka masagasaan ako.
Yung mga ganun ba? You are always expecting evil and calamity and tragedy to happen to you. Baka pagkakinain ito, malason ako. Yung mga ganun ba? Baka pagkasama kayo ng airplane, mamatay ako. Naalala ko yung kinwento noon, yung meron daw po signos sa airplane. Hindi ko alam. Totoo po itong nangyari sa Angeles. I think Mr. Henson yata yun or what. Ayaw po niya sumakay ng airplane. Many years ago ito. But this is a true story. Ayaw niyang sumakay ng airplane. Ang sabi niya, meron daw po siyang signos sa airplane. Ano kayong signos sa Tagalog? Hindi ko lang ano sa Tagalog yun. Para bagang meron siyang kapag sumakay doon, para may mangyayaring masama. Lagi may mangyayaring masama. Ano ba yun? Ayaw niyang sumakay ng airplane. Baga may pera siya, mayaman siya, ayaw niya sumakay niyan. Bakit? Kasi daw po baka madisgrasya siya. You know what happened? Sa araw habang siya nasa kanyang bahay, yung isang airplane bumagsak sa mismong bahay niya, patay siya. Totoo po itong nangyari. Ang bahay niya dyan sa may Lourdes, malapit sa AU. This truly happened. Alam mo may mga taong gano'n, yung ang daming kinatatakutan. Hindi ba? Sabi niya, fear is the expectation of evil, the expectation of calamity, tragedy, and disaster. Sabi niya, and difficulties is the absence of thoughts of God and His presence or His help. But because He lives, there's a buhay. Alam po niyo, hindi na natin kailangang matakot. Bakit? Because we are under God's protection. Amen. Because He lives, we know He is able to protect us. Alam natin na kahit tayong sakluluhan, kahit tayong ingatan ng Diyos, anumang oras, kaya hindi tayo dapat matakot sa anumang bagay. Because He lives. Sabi niya, all fear is gone. Dahil siya'y buhay, lahat ng takot, pinapawi niya sa ating mga puso. Kaibigan, ano ba ang iyong kinatatakutan? Meron ka bang kinatatakutan? Tandaan mo ito. You don't have to fear anything. Why? Because Jesus is alive. Amen. Sabi po dito, no? In next slide, sabi niya, fear has stopped men at the doorpost of greatness, causing them to return to a life of mediocrity. Fear's primary objective is stop you from fulfilling God's purpose and plan for your life. Magtatanim ng takot ang dyablo sa ating mga puso na sa ngayon wala ka nang magawa. Remember, fear will stop you from doing anything for God. Pagkatakot ka, pagka may takot sa iyong puso, alam mo, wala kang ma-accomplish sa buhay nito. But because Jesus is alive, sabi niya, wala nang takot sa ating mga puso. Saka man magpunta, saan ka man makarating, you have that confidence that God's presence is with you. Amen. Ang ibig sabihin, kahit saan ka magpuntang lugar, kahit sa isang madilim na lugar or wherever, you have no fear because you know that God is always with you. Di ba ang promise ni Lord, I'll be with you wherever you go, even unto the ends of the world. Sasamahan ka ng Panginoon. So kung si Lord kasama natin, araw-araw, anong katatakutan natin? Hindi ba? Kasama natin si Lord. Bawat saglit ng ating mga buhay, kasama natin sa Lord. Sabi niya, alam po niyo, sabi dito, fear weakens our immune system and can cause cardiovascular damage, gastrointestinal problems such as ulcers and irritable bowel syndrome and decreased fertility. It can lead to accelerated aging and even premature death. Pagka ikaw daw po ay matatakutin, anong nangyayari? Nangihina ang iyong immune system. Sabi niya, it can cause cardiovascular damage, nadadamage yung heart mo. Dahil nagkakaroon ka ng problema sa tiyan, ulcer, sabi niya, and there is decreased fertility and it can lead to accelerated aging. Tatanda ka kagad. Pagka ikaw ay taong matatakutin, tingnan mo yung mga taong matatakutin, alam mo, tatanda ka kagad. Pero tingnan po ninyo yung mga taong lumaya na sa takot. Yeah. May mga tao, 35 pa lang, pero mukha ng 85. Di ba? Si Pastor Lawrence, 65 na po ako, pero tignan nyo, mukha pa lang akong 25. Di ba? Bakit?
Kasi mo kapag matatakutin tayo, sabi po nila, ang sabi po ng mga doktor, sabi niya, if you are being overcome with fear, sabi niya, tatanda ka kagad and you are even going to have a premature death. Mamamatay ka kagad. Kaya kapag matatakutin ka, alam po nyo, hindi ka magtatagal sa ibabaw ng mundong ito. But because Jesus is alive, sabi niya, we need not fear death or anything or any suffering because Jesus Christ already destroyed death and curse and suffering when He rose from the dead. Death is not our final destination. Ano po? But only a passage to eternal life. Ayan. So hindi tayo takot mamatay. Bakit? Sapagkat alam po natin, death is only a passage to eternal life. Sino po dito ang takot mamatay? Ako nang di pa po ako Christian, takot akong tumitingin sa mga patay. Nag-aaral po ako sa Holy, ayaw kong dumadaan sa tabi po ng Holy noon, nandun ang Puneraria Angelina. Sino po sa inyo ang nakaabot ng yung Puneraria sa tabi ng Holy? Hindi ba? Sa tabi ng gate ng Holy, paglabas mo, nandun ang Puneraria. Doon po, nag-aabang, umuwi ako sa Bilyangila. At doon ako sumasakay. Ayaw ko tumitingin sa likod ko kasi nandun yung mga ataul, nandun lahat ng mga patay sa likuran ko. Bakit? Takot ako. Pero alam po nyo na naging Christian ako, tumapang ako. Ngayon, lahat ng mga patay, pinupuntahan ko. Basta may patay, nandun ako. Bakit? Kasi alam po nyo, because He lives, inalis ng Lord ang takot sa ating mga puso. Sabi niya, Jesus Christ has broken the power of sin and death. He died the death He did not deserve to pay a penalty we could not pay. Then He rose from the grave to prove that death no longer has power over us. Our bodies may die, but we will be raised again to live with Him. Amen. So therefore, church, because He lives, alam po nyo, wala nang takot. Pwede nating harapin ang buhay na ito ng may tapang. Bakit? Alam natin, nakasama natin ang Diyos. Number 3, because He lives, we are delivered from curse and sickness. Dahil siya'y buhay, pinalaya na tayo sa lahat ng uri ng sumpa at ng karamdaman. Just this week, may kausap akong isa sa mga kasama na sa church. Sabi ko, alam ko may cancer siya. So, kumusta ka na? Pastor, sabi niya, magandang balita. From 3rd degree, sabi niya, cancer ko, sabi niya, ngayon pastor, sabi niya, 1 degree na lang. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. And then I was able to talk to another person just this morning. Sabi niya, kinumusta ko siya, kumusta ka na? Meron din pong cancer. Sabi niya, pastor, sabi niya, from stage 2, sabi niya, pastor, ngayon, stage 1 na lang. At maganda ang resulta ng aking mga test. Alam po niyo, sabi po ng iba, kapag ka nagka-cancer ka, para ka lang nagkaroon ng death sentence. Because not too many people survive cancer. But you know what? Because Jesus rose from the dead. Ano man ang karamdaman mo? Ang sabi ng Bible, by His stripes we are healed. Ano po? Dito po sa 1 Peter chapter 2 verse 24, who His own self bare our sins in His own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes we are healed. Dahil siya'y buhay, alam po nyo, pinagaling tayo sa lahat po ng ating karamdaman. Amen. Yung amin pong apo, yung si Avia at si Alicia, naikwento na po namin sa inyo. Nagkaroon kami ng emergency about 2 weeks ago. Yung isa nahulog, napakataas na kanyang pinagulugan na unang ulo. Ano po? So pinakonfine namin sa hospital just to make sure that there is no damage. And we thank God so much. Tignan po, iniskan yung kanyang ulo, everything, walang damage whatsoever, because I believe because our God is alive, God protected yung pong apo namin. And then on the very same day, yung kanyang kakambal, no overdose po ng gamot. So dinala namin sa emergency, dito po sa may AU. So sabay sila, yung isa nasa Sacred Heart, yung isa nandito sa may AU, sa may emergency. Gusto i-confine din. Pero alam po nyo, dahil walang bakanting kwarto, ang ginawa, inuwi na lang namin sa bahay. You know what, the next day we brought him to the doctor, and sabi niya,
Sabi ng doktor, hindi na kailangan ma-confine, hindi na kailangan kunin ng gamot. Sabi niya, the baby is okay. Palakpakan po natin ang Lord. Because Jesus is alive. Ano mang karamdaman mo, kaibigan, may kagalingan. Amen. Jesus received 39 lashes at his back. Instead of 40, minus 1, those are 39 lashes sa kanyang likuran. Ano po yung agupit sa kanyang likuran? And do you know that all sickness in the world were categorized into 39? Cancer, respiratory diseases, and all of these things. Lahat daw po ng karamdaman, they were categorized into 39 kinds of sickness. And Jesus received 39 lashes at his back. Meaning to say, for every sickness, sa anumang karamdaman, alam po nyo, merong katumbas na pagpapagaling ang ating Panginoong Yesus. Meron po kami noon isang member sa church, sa Dao. Napakabata pa niya during the time, I think she was just 18 years old or 20 years old. She was diagnosed with 4th degree breast cancer. If you are diagnosed with 4th degree breast cancer, your chance of survival is very slim. Ano po? Very slim na ang chance mong mag-survive. But that was how many years ago? That was about 30 years ago. Parang po nyo, today, he is cancer-free. At alam po nyo, patuloy na naglilingkod kay Lord. Amen. Why? Because He lives. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Because He lives. Alam po nyo, ano man ang karamdaman natin, pinangkakuan tayo na tayo pagkagalingin. And then number 4, because He lives, we have an assurance of eternal life. John chapter 11, verse 25 to 26, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live. Even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Alam po niyo, pangako po ng Panginoon, because He lives. This body may die, but the soul that lives in this body will never die. Amen. Yang sabi ni Jesus, whoever lives believing in me will never die. Alam po ba niyo, itong katawang ito, ang katawang ito may expiration date. Ano po? Nung tayo pinanganak, na tayo po, sabi niya, manufacturing date. Kung kailan ka pinanganak. Pero nakalakay po tayo expiration date, 70 years. Ang expiration date natin. Means say, man was given only 70 years to live in this world. So kung ako po yung 65, 5 taon na lang. Ano? Ang natitira sa akin, 5 years na lang. If I'm going to live according to my lifespan. But if you use your life for Jesus, and because He died on the cross, alam mo, sabi ng Bible, sabi niya, at kung malakas siya, sabi, pwede siya umabot ng 80, 85, even 90, even 100 years old. Kung di natin naabusuin ang katawang ito, gagamitin natin para sa kalwalatian ng Diyos. Alam po niyo, haba ang buhay natin. Even 80, 85, 90, or even, probably even 100. Sa araw na sa ano po kami, nandito sa may Concepcion, meron akong kausap na isang lalaki. Ano po siya from, dati na po siyang US Army. Then sabi na aking kaibigan sa akin, Pastor, sabi niya, tanongin mo kung ilang taon na si Lolo, sabi niya. So, ano ba tanong ko? Lolo, sabi ko, ilang taon na po kayo? Sabi ko. Sabi niya, I am 98 years old. Apo niyo, ang tikas ng tayo niya. Walang, talagang kita mo, very healthy, ano niya? Sabi ko, wow. Sabi ko, pwede palang umabot ng 98 na matikas pa rin, pogi pa rin. Amen? So, pwede palang umabot ng 98 si Pastor Lawrence sa artistahin pa rin. Amen? Now, what does that mean? Ano po? It means because Jesus is alive. Alam po, He can extend our life, especially if you are using your life for Jesus. Pagka ginagamit mo yung buhay mo para kay Lord, ginagawa mong kapakipakinabang ang buhay mo para sa Panginoon. Give Jesus a reason to extend your life. You want to live long? Gusto mong umaba ang buhay mo? Bigyan mo ng dahilan ang Diyos para pahabahin ang buhay mo. Amen.
If man's lifespan was given 70 years, dapat po, alam mo, bigyan mo ng dahilan si Lord na paabutin ka pa niya ng 80, 85, 90, or even 100 years old. Amen. Natatanin ko kayo. Ano po? Meron po ba kayang sapat na dahilan para pahabain ni Lord ang buhay mo? Meron kayang sapat na dahilan. Ano kaya sasabihin mo kay Lord? Lord, ano tatanin ka ni Lord? Anak, sabihin mo sa akin kanya, give me a reason kung bakit dapat kong pahabain ang buhay mo. Give God the reason. Siguro, one of the best reasons that we can give, Lord, gusto pa kitang paglingkuran. Di ba? Lord, gusto ko ang buhay ko, gamitin ko para sa iyo. Lord, gusto ko marami pa akong masharean. Lord, gusto ko marami pa akong madalang kaluluwa sa iyo. Di ba? If that is your reason for wanting to live a long life, I believe God is going to grant you many years. Si Caleb po, he is 80 years old. And sabi niya, I feel like I'm 40. I have the strength of a 40 years old. We just imagine, 80 na. Pero yung lakas na kanyang katawan, parang 40 pa lang. He's like at the prime of his life. Boy, bakit? Kasi pinagagamit niya kanyang buhay kay Lord. Church, this evening, because Jesus lives, we have all of these blessings. Alam mo ba, kaibigan, your eternal life does not begin the moment you die. Tandaan po niyo ito, no, sasabihin ko, no? Your eternal life does not begin when you die. Alam mo, namatay ka ngayon. The very same day mag-start ang eternal life. No. Eternal life begins when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior. That is when eternal life begins. Amen. So kung kailan ka na-born again, alam ba, na-born again ako, alam ba po, na-born again ako 1979. My eternal life began in 1979. Not on the day of my death, but when I was born again. Kasi yun po yung pangako ng Lord, di ba? Ang sabi niya sa John chapter 3 verse 16, ano sabi doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have everlasting life. Sabi niya, ang sino mang tumanggap sa Kanya ay bibigyan karapatang tawaging anak ng Diyos. So the moment that you confess Jesus Christ as your Lord and Savior, the moment na born again ka, right at that very time, eternal life began in you. Amen. Lagi po yung tatandaan yun. Meron ka ng eternal life ngayon pa man. Buhay ka pa, nagsimula na yung eternal life mo. Bakit? Because that is what Jesus promised to every one of us. Mga magulang, mga kapatid, napakarami po ng ginawa ni Lord sa atin. Because He lives, ang laki ng pakinabang sa buhay ng bawat isa sa atin. Tonight, as we close, I would like every one of you to really rejoice that we have Resurrection Sunday. Ano kaya kung Good Friday lang? Ano po? What if kung ang pinagdiriwang natin Good Friday lang, yung kamatayan ni Jesus, pero walang Resurrection Sunday? Ang sabi ng Bible, kung ang buhay natin hanggang sa Good Friday lang, walang Resurrection Sunday, kawawa tayo. But because Jesus Christ died and rose again from the dead, ikaw na ang pinakamapalad na tao sa balat ng lupa. Pero bang sabihin mo sa iyong katabi, napakapalad mo, sapagkat ang Diyos mo ay buhay. Pero yung tayong lahat ay tumayo this morning, this evening. I would like to challenge every one of us tonight. Kaibigan, there are times in our lives that we fear. There are uncertain times of our lives. May mga pagkakataon na para bagang walang katiyakan ng bukas. There are times that we fear tomorrow. There are times that we are dinalabanan natin ng takot. But you know, let me tell you something. You don't have to live in fear. You don't have to live on uncertain times. Bakit? Because Jesus is alive. Sabi niya, dahil siya'y buhay, wala nang takot. I want every one of us to sing this song once again, because He lives. But I want it to be a declaration
by every one of you. Sabihin natin, Lord, dahil ikaw buhay, wala na akong takot. Dahil ikaw ay buhay, pinawi mo ang lahat ng takot sa aking puso. Dahil ikaw buhay, Panginoon, harapin ko ang bawat araw ng may tapang. Kung may mga panahon sa iyong buhay, kaibigan, na para baga nawawalan ka ng pananampalataya, remember that Jesus is alive. Your God is not dead. Ang Kristo mo hindi na nakapako sa krus. Ang Kristo mo is right there at the right hand of God, interceding for you. That's what the Bible is saying. That we can call upon Him anytime. Pwede na siyang tawagan. Yung Kristo nating namatay, subalit muling nabuhay, so that we can have all these benefits. Amen. Praise God. Pwede pong palakpakan natin sa Lord ulit. I will do my best. 5 minutes. Okay. So, wala pa yung time ha. Kaya lang. Okay, so timer starts now. By the way, my name is Alexer Benaventura, Primary 12 under Pastor Lawrence. I started my journey at, bro, you medyo upbeat para, yeah, nice. Again, from the top, bro. Okay, timer starts now. I started my journey here at New Gen Church. Nag-start po ako Sunday school pa lang up until now. Kaya nakikita nyo ako, andito pa rin. 2016, habang nag-aaral, nag-start ng maliit na business. So, nag-start ako magtayo ng t-shirt printing. And then 2018, na-hire po ako as teacher sa Holy Angel University. At nag-start din ng photo booth. Ayan. And then, jumping to 2019, pumasa sa board exam at naging licensed LPT, Licensed Professional Teacher. Palakpakan natin si Lord for that. Amen. Habang nagtuturo at nakapag-ipon, pambili ng first camera at unti-unting nakatanggap ng mga maliliit na racket, mga small projects, dahil pinapasok ko na po that time yung photo and video industry. Business din po yun, no? And then, pandemic hits, 2020. Ayan, no? Balik mo yan, bro. Balik mo yan. Ayan, no? Tignan nyo ba yung mga kasama ko that time, no? Tignan nyo si Alvin, no? Mukhang ano pa dyan, no? Basta, kayo ng bala. Pero ngayon, tignan nyo siya dyan, no? Mukha na siyang tao, no? Ayan, kasi sa ano po sa mga buffet, di ba? Sa mga events, talagang nakakataba po yun, no? And then, jumping 2020, pandemic hits po. Ayan, dyan po nag-start yung online classes. Naapektuhan po yung business ko. Siyempre, hindi naman laging ups, di ba? May mga ups and downs po ang life natin. So, yung t-shirt printing, humina po yun, as in walang class shirt, walang social gatherings and all. Pero, dahil walang ginagawa, dito ako nag-practice sa craft ko sa photo and video. Gumagawa kami ng mga kung ano-anong videos para lang mag-improve yung skills. Until such time na nag-improve yung skills natin at ayun po, nakagawa si Lord ng ibang way. Kahit nag-close yung t-shirt printing, so nag-open siya ng another window. No? In every closing door, there is open window. Amen po ba? So nag-provide pa rin siya, hindi siya sumuko. Talagang Jehovah Jireh, di ba? The Lord provides. Amen po ba? And then jumping to 2021. Ayan, binibilisan ko ito, promise. So ito po yung mga sobrang bilis na lang po to, no? Kasi kanina sobrang overtime ko, pero ito, bibilisan ko po talaga. Ito po yung mga bilis ni Lord sa akin. So nagkaroon po tayo ng service na Vios 2017 do. It's a second hand lang po. Pero dati kasi nagsushoot kami from here to Tarlac. Imagine, naka-Honda Click lang kami noon na bro. Good old days na bro. Angkas-angkas ko pa si Gerald. Tapos yung bag namin, ang bibigat, asin, tas uulan ang araw. Pagdating sa event, amoy araw ka. Mga ganong bagay. Pero si Lord, faithful ya, di ba? Hindi siya nagkukulang. So binless tayo ng service. Amen po ba? And then another, nakapag-invest tayo ng lote dito sa may Barangay Suklaban. If familiar po kayo dyan. So praise God po doon. And last year, binless niya tayo ulit ng isa pang lote. Pwede bang palakpakan natin sa Lord dito po sa may St. Orlis dyan. Yeah, nice one. And then, dito ako nakaipon at nakapag-invest ng mga gears na hindi po biro ang presyo. Siguro to sum it up, I think nasa 700 to 800,000 na yata. Hindi ako mayaman in terms of sa literal na cash, no? Pero sa mga experiences,
sa mga, basta si Lord talagang the best siya. 2022. Okay, isang pagsubok ang dumating sa point sa buhay ko kasi dito na po dumating sa point na kailangan ko na mag-decide. Kailangan ko na mag-decide na kung magpa-full-time na ba ako as a studio owner sa business or sa pagtuturo. Kasi imagine, nagpagod ka mag-aral ng ilang years, tapos nag-board exam ka, tapos isusuko mo lang pala, di ba? So mabigat na decision po yon. Pero nag-ask ako ng guidance kay Lord, nag-pray ako, and then nag-ask din ng payo sa parents, sa mga mahal sa buhay, ganyan. Until such time na nakapag-decide po at ayun, sinurrender ko po ang pagiging full-time teacher at nag-full-time po ako sa business. Though hindi po yun madaling decision, pero I know, naniniwala po ako kay Lord eh. And then, 2023, sige, fast forward pa ng konti, nag-open po tayo ng another business. No, may partner ako dyan, si Erica. Yung photo booth, 360 booth, if familiar po kayo doon, yung umiikot ngayon. Parang Hollywood. No? So, yun. And then, aside from events like weddings and birthdays and etc., sinamarize ko na. Kayo na po yung bahala sumunod, no? Kasi hindi na po yan magmamatch eh. So, sinamarize ko na, ano po ba yung binless ni Lord sa akin sa career ko nung nag-full-time na ako as photo and video or in short, studio owner. Nakapag-travel shoot po tayo sa Balisin Island, if familiar po kayo doon. So, hindi po lahat pwedeng pumunta doon. No? Ano po kasi yun private island siya na may membership ng mga multi-millionaire people. So, nagkaroon tayo ng opportunity na pumunta doon. Sobrang blessing po yun para sa akin. Amen po ba? Imagine nakapunta ka doon. Yan, hindi pa yan yung kanina yon. But anyway, ano pa? Nakapag-shoot po tayo sa Coron, Palawan na all expenses paid po yon, flight, accommodation, food, lahat. So nag-shoot kami ni Jenny Ramp, if familiar kayo. We represented the whole Philippines. No, gumawa tayo ng tourism video ng Pilipinas kasi lalaban siya ng Miss Earth representing the Philippines. So para sa akin, achievement po yon. Amen po ba? Amen. What else? Bantayan Island sa Cebu. Ito yung pinakamatindi guys. No? So, yung Bantayan Island kanina, sabi nung client ko, sabi ko, ma'am, pwede po ba ako magsama ng isang assistant? Ay, pwede ko po bang isama yung si Erica nun eh? Dinadamay ko yan sa mga travel shoot. Pwede po ba ako magsama ng isang assistant? Ganyan. Sabi niya, o sige, isama mo na siya. Para may kasama ako na taga-bit-bet, ganon. A-assist niya ako. Hindi, sabi niya, huwag mong pagurin si Erica. Sabi niya, magsama ka ng isa pa, sabi niya. Amen ba? So, nasama ko si Alvin doon sa Cebu. Amen. Tapos, na-experience namin yung skydive. You know, jumping 10,000 feet from the ground. Parang mamamatay na kami nun. Si Alvin di natuloy kasi sumakit yung batok. Tumaas ata yung presyon niya. No? Anyway, so ano pa? This coming April, so magkakaroon kami ng another travel sa Puerto Galera with my team. Ayan. So this coming April po yan. Pwede ba palakpakan natin si Lord doon? Mga ano po yan mga perks na binless ni Lord na dati kung teacher ako, hindi ko yun magagawa. I believe, no? Hindi ko yun ma-achieve kung nag-stay ako as teacher. And then what else? Government projects sa Department of Tourism Region 3. So nakapag-shoot po tayo dyan sa Baler. And then what else? Sa Dole, Region 3, for 4 consecutive years, gumagawa po kami ng mga tourism projects. Mga documentary videos. And pang 5 years ko na ngayon, sana magparinig na sila. No? Baka naman, Dole, kung nandiyan ka man, kontakin nyo na ako ulit. No? Amen. And then what else? Music videos. Under Viva Records. Yan. So, directed by Jason Paul Laksamana. I-search nyo yun sa YouTube. Marupok at saka yung Darating yata yun. Darating. What else? Star Magic Prom. Familiar ba kayo sa mga artista? So, last year, I worked with, sinong sito? Erica Pineda. Hindi pa yun Spoiler kayo. I worked with Erica Pineda last year. But last month, Star Magic Prom 2024, ayan, so nakapag-work po tayo with Francine Diaz. Familiar ba kayo kay Francine Diaz? Amen, no? So, yon. So, I consider that also as, alam mo yung mga achievements, mga small wins, kumbaga, di ba po ba? Amen. Next, what else? So, ayan, nakapagtrabaho, sige, balik nyo dun sa maraming tao. Ayan na po yung mga naka-work natin ng mga famous content creators and beauty queens and all. And ito yung matindi. Siyempre, aside sa business side, binibless din tayo ni Lord, no? Pinoprovide niya, binibigyan tayo ng opportunity to travel. So nakapag-travel po tayo sa Bohol, sa Davao, sa Hong Kong, sa Macau, sa Boracay, sa Korea. Itong year lang na to, yung January,
nakapag-travel po kami sa Korea and mga bucket list po kasi yan eh. Di ba? Bakit ka nag-iipon? Bakit ka nagpapagod? Di ba? Para saan? Para mga self-reward po namin yan sa sarili namin. Sa mga pinagpapaguran po namin. And I believe si Lord po yung nagbibigay ng lahat ng yun eh. Kasi, alam mo yun, God provides talaga. And, di ba sabi ko kanina, January, galing kami sa Korea. Tapos kaninang umaga, hindi ko po na-testimony ito eh. Kasi, kanina lang nagparamdam. As in, kanina, ay, solid, asan yan? Wait lang ba, kinakabahan ako eh. Ayan. Legit po to, no? Kuya Jay, basahin mo. Ano sabi? Free ka next week. Fly to Korea. Boom! Panis! Oh, may nag-chat po kanina, alauna, 1:27, sabi niya, Alex sir, free ka ba next week? Fly to Korea. Shishabol ba yun? Shishabol? Solid no? Sabi ko, talagang nangangasak po ako. Kaya hindi ko to na-share kanina umaga. Kasi ngayon lang eh. Kasi kanina lang siya nag-chat. Pero hindi pa ako sure eh. Kasi syempre may visa application pa and all. So samahan niyo po ako. Pag-pray niyo po ako na sana makalingon po. Makapag-asikaso po ako ng visa para this month makabalik po ako sa Korea. And another shoot na naman po yon. All expenses paid. Lahat. Accommodation, food, and all. Amen. Masaya po ba kayo para sa akin? Amen. Sige. And next, yung verse natin. Yan, try ko siyang baka may masabit tayong mga ilan. 2 Corinthians 9:7. So ito po yung pinaka-verse natin sa gabing ito. Ang sabi po dyan, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Pwede po ba tayong tumayo at i-ready po natin yung ibibigay natin for the Lord? Sige, taas po natin yung mga kaloob na ibibigay natin for God. Yes, Lord, sa oras na to, Panginoon, we bless you, we glorify your name, we thank you, Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa mga blessings na binibigay mo sa amin sa araw-araw, sa mga pangangailangan namin, sa mga needs namin, Lord God, sa mga dinidesire ng mga puso namin, Panginoon. Lord, sa oras na to, nakikita mo itong hawak namin, Panginoon. I know it doesn't matter if it's big or small. Hindi ka tumitingin sa halaga, Panginoon, but tumitingin ka sa puso, Panginoon. Yung mga puso na masayang nagbibigay, Panginoon, sa gabing ito. Pagpalain mo yung mga anak mo, Panginoon. And sa pamamagitan ng mga seed na to, ito ang magbibigay kasagutan, Lord God, sa mga personal prayer ng mga anak mo na nandito, Panginoon, in Jesus' name. Ito ang mga seed na to, Lord God, ang magbe-bless sa mga anak mo, Panginoon, na nangangailangan in any aspects of their life, financially, spiritually, emotionally, physically, Lord God, sa pamamagitan ng mga blessing na to, Panginoon. Binabalik namin ito sa inyo. Hindi po ito sa amin, Lord God. Hindi po ito sa amin, Lord, kundi sa inyo po ang mga kaloob na to, Panginoon. At maraming salamat. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. God bless.